Update tungkol dito sa unahin natin yung decongestion program ng pamahalaan. Nasaan na tayo dito? Lagi nyo yung binabalita and every time merong improvements, may magandang balita. Actually, magandang balita talaga to, Nina. Umabot sa 632 na PDLs o persons deprived of liberty ang pinalaya ngayong buwan ng Enero. Pinangunahan ng mga opisyal ng DOJ at Bureau of Corrections ang naging ceremonial release ng mga PDLs ngayong umaga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, ang pagpapalaya ng mga PDL ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na paluwagin ang mga kulungan at mas magandahin ang serbisyo sa mga PDL. Ito rin, aniya, ay bahagi ng pagsunod ng kagawaran sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Mula nang maupo si Pangulong Marcos Jr. noong July 2022 hanggang December nitong nagdaang taon, aabot sa 9,228 PDLs na ang napalaya ng pamahalaan. Ilan sa mga napalayang PDLs ay mga napawalang sala, nakatapos na ang kanilang sentensya, binigyan ng parole at pardon, at ang iba'y inilagay sa ilalim ng probation. Pagbisita pa rin sa bansa ni UN Special Rapporteur Irene Can. Kumusta naman yung mga pakikipagpulong ninyo sa kanya? Nakita ko yung mga posts na we gave her a very warm welcome. It was very warm and she was actually very friendly. So initially, I thought na baka suplada or strict. But no, she was actually very warm and friendly. And she knows a lot about the Philippines. Kasi ilang beses, I think twice na pala siya dito sa Pilipinas. Oh, okay. So back in the 80s and then Talaga? another time in the early 90s. And then now, this is her third time in the Philippines. Yes, apparently. So naging produktibo naman ang naging dialogue sa pagitan ng Department of Justice at ni UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, Irene Can. Ayon sa DOJ, ang naturang pagtitipon ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang makabuluhang palitan ng pananaw at ideas sa kasalukuyang estado ng freedom of expression and opinion sa bansa. Ang naging talakayan ay nakafocus sa challenges at opportunities sa pagtataguyod at pangangalaga sa mga pangunahing karapatang ito alinsunod sa international standards at best practices. Binigyan diin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa pulong ang mga policy reform, programs at developments na ipinatupad ng DOJ upang itaguyod at protektahan ang kalayaan sa pagpapahayag. Nagpasalamat din ng DOJ kay Can para sa kanyang pakikilahok at mga makabuluhang kontribusyon. Ang pagpupulong ay hindi lamang nagpalakas ng pandaigdigang kooperasyon, ngunit muling pinagtibay ang commitment ng DOJ na itaguyod ang pinakamataas ng pamantayan ng hustisya at karapatang pantao.